It's officially been 2 years since I got my hair transplant. At sa mga may hindi alam, yes, I got a hair transplant last January 2023. And on this video, I'm going to share with you guys how my hair is doing after 2 years of getting the hair transplant. Tapos pag-uusapan din natin on how I decided to get a hair transplant. Plus, i-share ko rin sa inyo kung ano ba yung regimen ko today. At para mag-celebrate ng aking 2nd year anniversary on getting my hair transplant, nagpa-haircut ako. So how is my hair doing 2 years after the hair transplant? Unang-una ko napansin ay pag hindi mo ginagawa yung mga tamang maintenance, ay maglalagas pa rin yung buhok mo. At sa akin, meron pa rin konting lumagas na buhok. At dahil yun, hindi ako consistent sa pagtitake ko ng finasteride. Sa mga may hindi alam, yung finasteride ay yung gamot na tinitake mo para hindi lumagas lalo yung buhok. It stops the hair fall. At ang tinitake ko na amount ng finasteride ay around 1 milligrams per day. Actually, binibili ko yung 5 milligram tablet at dinidivide ko siya to 4 kaya nagiging 1.25 milligrams per day. At nung tinake ko na siya consistently every day, napansin ko na huminto na yung paglagas ng aking buhok. Ang isa pang gamot na ginagamit ko ngayon ay yung minoxidil. Kasi ang ginagawa naman ng minoxidil ay tumutulong siya para tumubo yung buhok at mas makapal yung tumutubong buhok sa ulo mo. Ngayon, dati naman ginagamit ko ay yung topical minoxidil. Pero I switch now to an oral minoxidil. At para sa oral minoxidil naman, ang tinitake ko ay 2.5 milligrams per day. I did that for a month. At ngayon naman, tinaasan ko na yung dosage to 5 milligrams a day. Mind you, I had to of course talk to a doctor first about this. At yun ang marirekomenda ko sa inyo guys, magkonsulta muna kayo sa doktor bago nyo i-take itong minoxidil. And I've been taking minoxidil for 1 month now. So tignan natin yung resulta na to in the next 6 months. I'll update you guys on that again. Kasi apparently, itong oral minoxidil will affect the hair growth all over your body. Kaya magkakaroon daw ako mas maraming facial hair. Kaya excited ako malaman gaano ka-effective itong oral minoxidil na to. At hindi lang yun. Ang isa pang regimen na ginagawa ko ay naglalagay ako ng oil sa hair ko on a regular basis. Yung ginagamit kong oil para sa aking buhok is a mixture of 1 part castor oil, 2 parts VCO, 2 parts jojoba oil, at 2 parts argan oil. At naglalagay ako ng konting drops lang every 2 days at minamassage ko yan in my scalp and hair. And last but not least, ang isa pang regimen na ginagawa ko ay hindi ako gumagamit ng shampoo or conditioner na. At napansin ko nga mas healthy yung aking scalp at yung buhok ko ngayon na hindi na ako nagsha-shampoo. At paalala ko sa inyo lahat, ito lang yung experience ko without using shampoo. And kayo bahala if you wanna try this or not. Kasi may iba naman, pag tigil nila sa paggamit ng shampoo, nagiging oily daw yung buhok nila at kumakate daw. Pero alam mo ba kung bakit nagiging oily yung hair mo at yung scalp mo pag nag-umpisa mong itigil yung paggamit ng shampoo? Dahil nag-overcompensate yung mga glands mo at nag-overproduce sila ng mga oils kasi kala nila gumagamit ka pa ng shampoo. Kasi yung problema ng karamihan ng shampoo ay nasistrip yung mga oil sa ating scalp at hair. Kasi ito rin yung nangyari sa akin when I stopped using shampoo. The first week siguro medyo oily yung hair ko, pero after that nag-normalize na siya. And now I feel like my hair is so much healthier and my scalp is so much healthier kumpara doon sa panahon na gumagamit ako ng shampoo. At hindi lang yun, nakakatipid ako dahil hindi na ako bumibili ng mga shampoo para sa aking buhok. At sa mga nagtataka kung may amoy ba yung buhok ko o wala, walang amoy yung buhok ko at yung scalp ko. Bakit? Kasi yun naman na nagkukos ng amoy sa ating ulo eh. Pag merong mga microbes o kaya fungus o bacteria na tumutubo sa yung ulo. Pero dahil nakakapag-produce ng natural oils yung aking scalp, protektado na siya. On top of that, gumagamit ako ng mga oils every so often para lalo pang maging healthy yung aking buhok. Bakit ako nagdesisyon to get a hair transplant? Alam po nyo, yung buhok ko po numinipis na at one point. At napansin ko nga, pag-gising ko tuwing umaga, meron akong hair fall na palala ng palala. At na-realize ko at that time na the only way na mababalik ko yung buhok ko to its former crowning glory ay magpa-hair transplant na ako. At pumunta ako dito sa Clinique de Paris para gawin tong hair transplant. At ginawa ko to with Clinique de Paris dahil sila lang yung alam ko na gumagamit na itong DHI method, yung Direct Hair Implantation Method. Matagal ko nang pinag-iisipan mag-hair transplant. Naengganyo lang talaga ako dahil nakita ko nga itong method na to ay mas okay kumpara sa mga dating paraan kung paano ginagawa yung hair transplant. Kasi yung lumang method of doing a hair transplant, kailangan pa sila gumawa ng incision sa scalp tapos ipaplant nila yung buhok.
with the direct hair implantation or yung DHI, literally parang pinapuncture hole lang nila yan sa ulo mo. So dahil wala ng incisions, tingin ko mas mabilis yung healing time niya at mas dense at mas marami yung buhok na mai-implant sa ulo mo. At yung procedure ko lasted 8 hours. Siguro mga 4 hours to extract the hair from the back of my head at saka another 4 hours to plant the hair kung saan kailangan siya. Ngayon, masakit ba yung hair transplant? Sa totoo lang, yung hair transplant itself, hindi siya masakit. Yung masakit ay yung anesthesia. Pero sa umpisa lang yun, kasi pagkatapos malagay yung anesthesia, wala na siyang sakit. Pero medyo inconvenient lang talaga is the next 7 days after the hair transplant habang nag-heal yung mga sugat sa ulo mo. At hindi lang yon. If I remember correctly, on the 7th day, nagmukha akong alien. Dahil bumaba na yung anesthesia from the top of my head all the way down to the eye level here. Ang lapad nakikita mo. Parang sinapak yung ilong ko right now. So, hopefully by day 5 or day 6, it would have gone down a bit more and mawala na yung swollen face. Pero tumagal lang naman itong itsurang to for 1 day. After that, nagmukha na rin naman akong normal. At for about 2 months after I got the hair transplant, I was wearing a cap on my head. Actually, I bought a fisherman's cap para lang ipatong sa ulo ko tuwing lumalabas ako para hindi siya ma-expose sa araw. Ang pagkaalala ko, sinabi lang naman ng doktor sa akin is you need to protect your hair and your scalp for 1 month after the hair transplant. Pero just to be safe, sinuot ko na rin yung hat ko for about 2 months para sa ganun sigurado tayong protektado lang yung ating ulo. At pagkatapos nun, the hair journey moving forward was flawless. Sobrang na-excite nga ako na nakikita na tumutubo na yung buhok ko from that point on. Pero sabi nga nila that after the 3rd month, magkakaroon daw ng konting shedding kasi dito matatanggal yung mga buhok na na-implant. Pero huwag kayong mag-alala dahil yung follicle ay naiwan naman sa loob at after the 4th month, dun mo na talaga makikita yung growth phase. Dun natutubo yung mga hair follicles na na-plant sa ulo mo. At dahil ginawa ko lahat ng klaseng research bago ako nakapag-desisyon mag-hair transplant, hindi ako nag-alala na nagmukha akong alien after 7 days, tapos may konting shedding on the 4th month, dahil lahat to ine-expect ko na. And today, I am completely happy with my hair transplant. Ngayon, do I recommend the hair transplant for everyone? What I would recommend is this. First, I would recommend to get a consultation with a doctor dahil kailangan nila makita yung donor area mo at titignan nila kung pwede ka ba magpa-hair transplant o kaya pwede pang i-transfer yung buhok sa likod at ilalagay sa itaas. Pangalawa, bago ka magpa-hair transplant, I would recommend you take finasteride muna at minoxidil. And remember that the finasteride stops the hair fall, yung minoxidil naman improves the hair growth. At i-take mo yan muna for about 3 to 6 months. Tignan mo kung magustuhan mo yung effect. At pag kulang pa yon, then you can decide to get a hair transplant. Kasi karamihan naman sa atin, yung hair loss natin ay hindi naman ganun kalala na matatago na yan by using the finasteride and minoxidil. Pero may iba naman sa atin na malala na talaga yung hair loss na kailangan na talagang magpa-hair transplant. Pero yun muna ang marirecommend ko talaga. Mag-take ka muna ng finasteride at minoxidil, tapos tignan mo kung ready ka na at kung kailangan mo pa magpa-hair transplant pagkatapos nun. And I'm sure may mga iba sa inyo nag-aalala kasi narinig nyo siguro na may masamang effect ang finasteride na nagkukause siya ng ED or erectile dysfunction sa mga kalalakihan. Actually, that's a fallacy. Kasi yung ED only happens apparently in less than 2% of all the people taking finasteride. Some studies say 10%. I'm not really sure which one is accurate. Pero ang maganda dito ay kung isa ka sa mga 1 in 10 o kaya 1 in 50 na nagkaroon ng ED or erectile dysfunction, all you have to do is stop the finasteride and everything will go back to normal. O ito naman guys, papakita ko sa inyo what my hair looked like before the hair transplant and what it looks like today. At makikita nga nyo dito that there is an improvement. Although, yes, manipis pa rin ng konti yung buhok ko. Kasi yung hair strands ko naman talaga ngayon ay manipis na. That's why I'm taking minoxidil to hopefully thicken the hair strands and improve the texture of my hair. At yun yung aking 2-year hair journey and I am so happy today with my new hair. I can do so much with it. I have bad hair days and I'm loving every minute of it. Ikaw, meron ka bang hair loss problem ngayon? O kaya you're thinking about getting a hair transplant? Or baka may mga tanong ka about getting a hair transplant or about your thinning hair? Kung meron ka mga question o mga komento o mga experience na gusto mong i-share, sulat lang nyo lahat yan sa comment section sa ibaba. At kung nagugustuhan nyo yung mga ganitong klaseng informative videos,
please subscribe to my YouTube channel at i-click mo na rin yung notification bell na yan para ma-notify ka sa aking susunod na video. Salamat sa inyo lahat at magkita tayo muli sa aking susunod na video.